Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay iuulat namin ang tungkol sa malayang komunikasyon sa wikang Filipino, antas ng wika. So ang unang bahagi ng aming ulat ay iuulat ng aming kagrupo na si Miss Ella B. Kaalaman. So, wika. Wika ay isang sistema ng komunikasyon na ginagamit ng mga tao upang maiparating ang kanilang saloobin, kaisipan at impormasyon sa kapwa. So, kung ating unawain, ang wika ay nagbibigay sa atin ng napakalaking halaga bilang tao. Dahil kung wala ito, maaring hindi tayo magkakaintindihan sapagkat ito ang ginagamit natin upang mabahagi ng ating mga kanya-kanyang ideya, kaalaman at iba pa. Formal. Ito ay isang standard na salita dahil ito ay kinilala, ginagamit at tinatanggap ng maraming tao, lalo na ng mga may kaalaman sa wika. So, dito sa Pilipinas, meron tayong formal na wika at yon ay ang wikang Filipino. Ito ang ginagamit natin sa pakikipag-communicate, sa pagsulat at iba pa. Number 1, pambansa. Ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa mga aklat at formal na pagsusulat para sa mga paaralan at pamahalaan. So, ito yung wika na ginagamit ng isang bansa. Number 2, pampanitikan o panretorika. Ito ay ginagamit ng malikhaing manunulat. Ang mga salita ay karaniwang malalim, masining at makulay. Ito naman ang wika na ginagamit ng mga mahilig magsulat ng kanta, tula, kwento at iba pa. Mga informal, mga salitang karaniwan at palasak sa mga araw-araw na pakikipag-usapan. Sa paraan ng ating pakikipag-usap sa araw-araw ay ang mga salitang ginagamit natin ay tinatawag na informal. So halimbawa, naglalakad ka sa daan at nakasalubong mo ang iyong kaibigan. Siyempre mag-uusap kayo. Sa inyong pag-uusap, yan ay tinatawag na halimbawa ng informal. Then, ito naman ang tatlong uri ng wikang informal. Number 1, balbal. Ito ang pinakamababang antas ng wika. Ito ay kilala sa salitang kanto o salitang kalye. So, halimbawa, petmalo, yung lodi, LRJ, lods, at iba pa. Number 2, koloksyal. Mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw, madalas gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan. So halimbawa, meron naging meron, kailan naging kailan. Number 3, lalawigan. Ito ay tungkol sa particular na puok o lalawiganin lamang. So halimbawa, kwarta, truck o sasakyan, sanina o damit. So ngayon ay tutungo naman tayo sa variety ng wika. So ang unang variety ng wika na ating tatalakayin ay ang dialect o dialekto. Ito ang wika na ginagamit sa isang partikular na relihiyon, lalawigan o puok. So ang mga halimbawa ng dialect ay, for example, in Tagalog is ngiti, sa Cebuano naman ay pahiyom, in Waray, hiyom, sa Kapampangan, timan. So, in Tagalog, mabango, in Cebuano, humot, in Waray, mahumot, Kapampangan, mabanglo. So, ibig sabihin, ito ay isang wika na kung saan ay maririnig or ginagamit lamang ng isang tao doon sa particular na lugar o lipunan na kanyang kinabibilangan. So, sunod naman ay ang sociolect. Ito ang dimensyong sosyal at nakabatay sa katayuan ng lipunan
o nagsasalita sa pangkat na kanyang kinabibilangan. So, ang sociolect ay maring ito ay formal at di formal. So, bakit? Kasi, for example, sa formal, ito ay ang mga formal na mga salita sa sociolect ay yung mga wika na ginagamit ng mga professional. So, halimbawa, sa mga doktor, meron silang sariling mga wika doon na ginagamit na kung saan sila lang yung mga nakakaintindi. Kagaya rin sa mga guro or sa mga mga engineers at iba pa. So, di formal naman ay bakit naging di formal? Kasi may mga salita na naimbento ng mga ordinaryong tao. So, for example, sa isang grupo ng mga kabataan, 'di ba? No, 'di ba uso yung tinatawag nating P-words noon. So, yun yung example ng di formal na sociolect. So, in a particular group ng mga kabataan, nag-uusap sila gamit yung P-words. So, I hope na every one of you nakaalala kung ano yung P-words. So, sunod naman ay jargon. Ito yung mga bokabularyo sa isang particular na lugar at gawain. So, for example, sa sports, like volleyball, ang word na serve is magkaiba from other person na nagagamit ani na word. For example, di ba, from the word serve. So, sa volleyball, ang serve is serve yung bola patungo doon sa kalaban. Then, ang serve naman sa iba is, for example, mag-serve ng pagkain. So, yun. Example yun. So, for example naman, sa kalye. Example, yung Amerikano. Ang tawag ng iba pag nasa kalye is Kano or George. Yung forma, pag nasa kalye lang is tinatawag ng Japorms. Yung sigarilyo, tinatawag na Yossi. So, yun yung mga jargon, mga halimbawa na mga jargon. Susunod naman ay punta tayo sa idiolects. So, ito yung mga individual na estilo na paggamit ng isang tao sa kanyang wika. So, yun. Kanyang, for example, may mga tao na gumagamit ng wika on his or her own way. Though yung meaning is naintindihan mo, pero for that person is meron siyang kanyang sariling kahulugan sa salitang kanyang binanggit. So kaya siya tinawag na idiolect or may individual na estilo na paggamit ng isang tao sa kanyang wika. So, ngayon naman ay tutungo tayo sa wika na pinagmulan ng wika. So, wika. Ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga tao kasapi sa isang kultura o lipunan. So, ayon kay Henry Glasson. Okay. So, ito naman yung mga pangunahing teorya ng pinagmulan ng wika. Okay, sa teoryang Bawaw. So, ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa paggaya ng tao sa mga tunog na nililikha ng kalikasan at mga hayop. So, halimbawa, yung tunog ng mga ibon, di ba? Meron na tayong mga wika na ginagamit. Halimbawa, yung salitang tweet, 'di ba? Tunog yan ng ibon na naging salita. So, at marami pang iba. So, sunod naman ay yung teoryang tata. So, ayon dito, ang wika ay nagmula sa paggaya ng dila at bibig sa mga kilos ng kamay at katawan, lalo na sa mga senyas o galaw ng kamay na sumasagisag sa mga bagay. So, for example, noong unang panahon siguro, ayon sa teoryang ito,
kung ano yung mga naobserbahan nila sa mga gesture, sa mga galaw ng kamay, sa mga galaw ng katawan ng isang tao, ay ginagawa nila ito ng mga bagong wika. So yun, isa rin ito sa paraan or teorya kung paano nasimula na magkaroon ng wika. Okay, sunod naman ay ang teoryang Popo. Ang teoryang ito ay tumutukoy sa masidhing damdamin tulad ng sakit, labis na katuwaan, takot at iba pa. Kung kanina ay patungkol sa kilos o galaw ng tao, ito na sa teorya namang ito, sa teoryang Popo, ang kinukuhanan ng basehan dito ay ang pakiramdam ng isang tao. So for example, yung sakit, yung katuwaan, yan. Kaya yan yung kinuhanan nila ng basihan upang makagawa ng wika. Ang sunod naman na teorya na ating tatalakayin ay ang teoryang Yoheho. Pinaniniwalaan na nagmula ang wika sa mga tunog na nililikha ng mga tao kapag sila ay nagkakatuwang sa paggawa o nagtutulungan tulad ng pag-angat ng mabigat na bagay. So yun, pinaniwalaan sa teorya na ito na noong unang panahon yung mga tao noon ay mahilig sa mga gawain na kung saan ay pinagtutulungan nila ito. So in that way, through observation sa mga ginagawa nila, sa pagtutulungan nila is nakabuo sila ng mga salita at mga wika through that kind of activities. Yung for example, nagbubuhat ng mga bagay at marami pang iba. Sa sunod naman ay ang teoryang Tarara Boom Di Ay. Ito ay isang teorya na nagpapalagay na ang wika ay nagmula sa mga tunog na ginagamit sa mga ritual at pagsasama-sama tulad ng mga awit, sayaw at mga dasal. So sa teorya naman ito is dito kinuha ayon dito is kinuha raw yung mga salita at wika through rituals, di ba? Noong unang panahon ay karamihan sa mga ninuno natin ay mahilig na gumawa ng mga ritual, katulad ng paggawa nila ng ritual bago sila mag-ani ng kanilang mga tanim, ritual tuwing may mga okasyon. So yun, nagkagawa siguro sila ng wika sa mga ritual na iyon. So aside sa ritual is kasali rin dito yung mga awit, mga sayaw at mga dasal na ginagawa nila noon. So through that kind of activities or through that kind of things, according to this theory is nakagawa sila ng mga salita at wika. So sunod naman ay ang teoryang dingdong. Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika mula sa mga tunog ng mga bagay sa paligid. Halimbawa, ang tunog ng kampana, di ba, dingdong, ay nagbigay inspirasyon sa tao na lumika ng mga tunog upang ipahayag ang mga bagay na naririnig. So, it's very understandable siya na according sa teorya nito, yung way of communication or way of way of sa pag-share ng mga ideas, thoughts, at mga kaalaman noong unang panahon ay sa pamamagitan ng paggawa ng tunog sa mga bagay na nasa kanilang paligid. So, sunod naman ay ang teoryang Kuku. Ito ay nagmumungkahi na ang wika ay nagsimula mula sa mga tunog na nililikha ng mga sanggol tulad ng pagbulalas ng kuku na kalaunan ay naging mas komplikadong mga salita habang sila'y lumalaki. So yun, kung kanina is through mga bagay, mga tunog ng bagay,
ay doon nila kinuha yung wika o gumawa ng mga salita, mga kahulugan. Ang teoryang kuko naman ay through the voice of a baby. So, mga tunog na mga sanggol. So, yun yung naging basihan nila sa paggawa ng kanilang wika. Okay, so yun lang para sa aming bahagi. So ngayon ay ibibigay namin ang pagkakataon sa aming kagrupo na si Kuya Mac Nico Silvano.